Does willingness to serve just come from within you and me? How do we know our passion to serve is genuine? Please stay tuned with us as we dig deeper into what the Scripture has to say here on Let's Pray Pilipinas. It's a happy day of rest, mga kapaglaom. Another Sabbath day has come for us to celebrate God's creative power and His great love to us. Welcome to Let's Pray Pilipinas. This is a place where you don't have to pray alone. With me today is kapaglaom Pastor Elmer Pagunsan. Thank you. Happy Sabbath, Pastor. Happy Sabbath. And of course, for the very first time ato makauban din hiya sa studio live si kapaglaom Advent Joy Montesa on ginatawag nato og Enjoy. Happy Sabbath kapaglaom Enjoy. Yes, happy Sabbath. Happy Sabbath. God Happy bless. Sabbath Welcome. kapaglaom Pastor and kapaglaom Giselle. Welcome Thank you. sa ato ang Welcome to the group. karon. Thank Welcome to you. the group. And of course, welcome sa ato mga kapaglaom nga naglantaw, kauban ka nato niining adlaw ug makig-uban ka nato sa pag-inampuay sulod sa isa ka oras. It is indeed a great blessing to enjoy the breath of life that flows from the source of life. And we thank God for His steadfast love toward each of us. Again, mga kapaglaom, let us remember that our God is delighted when we come before Him and present to Him our praises and needs. To ask for His blessings as we begin. Ako kamo ginibitaran sa pag-ampo, mag-aampo kita mga kaigsuonan. Our Father God, once again, we bow our heads in your presence this Holy Sabbath day. We thank you, Lord, for guiding our minds. Thank you for protecting us throughout the week. In spite of this crisis, we are glad, loving Father, that the Holy Angel stands beside us wherever we go so that we'll be protected from this pandemic problem. Thank you, loving Father, for the Holy Spirit that will open our minds and our hearts today. Not only us, but all who are listening and having their part in this program. Thank you for hearing our request in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for that prayer kapaglaom Pastor. And of course, di na to kalimtan sa pag-greet ang ato mga kapaglaom who are watching with us today live dinhiya sa atong studio dinhiya sa Cebu. Kamo nagalantaw sa inyong national television via GSAT Channel 37. Maayong adlaw ang ipapahulay. Hinaot nga ang presensya sa Ginoo mag-aanaa kaninyo ug kaninyo pod nagalantaw sa inyong Facebook live, no? Kung kamo wala pa naka-tune in, just search Let's Pray Pilipinas ug ayaw kalimot sa pag-visit sa ato ang page, no? Sa Let's Pray Pilipinas. And of course, palihog ipadala ang inyong mga prayer requests o praise reports sa ato mga hotline numbers nga makita ubos sa inyong TV screens o mga kapaglaom kung kamo nagalantaw sa inyong FB live, palihog ibutang sa comment section ng inyong mga prayer requests o doon na kamo yung mga praise reports kana amo ang ikalipay nga ampuan kamo ug mauban kamo sa ato ang episode niini nga adlaw. Amo ginabebasad ang tanan nato mga kaigsuonan adlaw-adlaw nga tulumanon dinhi sa Let's Pray Pilipinas. Og sa ato mga kapaglaom nga kanunay nga nagapakig-uban kanato dinhi amo usab kamo ginaabi-abi og na ako'y i-greet mga kapaglaom. Sige, Pastor. Ato i-greet diha si Sir o Dr. Rocky Fabilion Falible. Sir, maadong aga nakgador. Salamat nakgador nga hinakangasing nagapaminimati sa ato nga programa.
regards po kay Sister Lily Calago, ang mga Calago family sa Yes. Romblon. Kag ato po nga retired pastor, of course, Pastor Joey Toriaga. Kanunay nga nagapamati to, maayo nga agada sa makato Aklan. Kag of course, si Sister Evelyn ag Oscar Sabanal sa Saraga. Elo-elo. Tay sarding, mayong agada sa imo sa kapis. Thank you mga kapaglaom. Amen. Yes. And mga kapaglaom, God is honored when we lift our hearts in gratitude unto His throne for the great things that He has done for us. Now let us welcome Kapaglaom Lily Dawn for the answered prayers. Happy Sabbath, Happy Sabbath. Kapaglaom Lily Dawn. Today, we have another batch of praise reports. First off, gikat ni Merlin Berder, katong May 11, 2020, nagpaampo siya sa iyang apo na si Ashley Nicole Escaran, nagibati sa left side ubos sa iyang gusto kada gabi. Iyang ginabati. Sakit daw, nga dili pa din sila makapacheck up sa pagkakaroon ng panahon. And she's 15 years old pa lang. And then pagka May 17, 2020, praise God, kay ang iyang apo nga si Ashley Nicole naayon na. Amen. Next is from Florante Antonio from Paquibato proper, Davao City. Katong May 2, 2020, nagpa-praise siya para sa iyang igsuon nga si Jessie Antonio o sa wife ni Jessie nga tuwa sa Canada nga nagka-COVID-19 na positive. Pagka May 19, 2020, nagpasalamat sila o praise God tungod kay ang iyang brother nga si Jessie Antonio ag ang wife ni kay na-recover na from COVID-19. Next is from Archin May Antones from Banga, South Cotabato. Katong May 17, 2020, nagpatabang siya pag-ampo para sa ilahang inahan nga si Sarah Antones nga tuwa karon sa hospital sa Kuwait, usa ka OFW. Nagkasakit siya for several days na. And then pagka May 20, 2020, nagpasalamat siya tungod naka-recover na iyang mama sa COVID. Praise God. Amen. Next and lastly is from Ilanan family from Mamaon, Talakag, Bukidnon. Katong May 15, 2020, nagpatabang siya pag-ampo para sa iyang daughter, baby na si Ace Ilanan, gilantan og naakaron sa hospital. And then pagka May 18, 2020, nagpasalamat siya sa inyong tabang pag-ampo tungod na ayon na si baby Ace og nakagawas na gyud sila sa hospital. Amen. Thank you for sending your praise reports mga kapaglaon and keep them coming. This has been your Kapaglaom Lily Dawn of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. Amen. See you next time, mga Kapaglaom, for more answered prayers. Daghang salamat Kapaglaom Lily Dawn. Amen. And indeed, no? Amen. What a promise it is to keep in our hearts that God truly hears the sincere petition of our hearts. And now, let us begin reading the first batch of our prayer request. Gikan sa ato ang sender 9859, mga Kapaglaom, nagpa-apply sa pag-ampo alang sa iyang nga sister nga si Arian Kaintoy Pardillo. Nagpa-apply sa pag-ampo tungod usa ka ka frontliner dinhaa sa Canadian Hospital sa Dubai og 7 months pagid siya nga pregnant Kapaglaom pastor Kapaglaom enjoy so hinaot anaa ang protection dinha kaniya and of course safe delivery sa iya nga baby. And of course, protection ngadto sa ilahang tanan. And of course, ang prayer request ni Mr. and Mrs. J. Villasur. Nagpa-apply siya pag-ampo alang sa iyang auntie nga si Chloe Viajante, if I pronounce it right, nga taas iya nga blood pressure, no? So atong i-appeal ang iya nga health condition nga hinaot mamaayo na kini. And of course, ang prayer request si 9677 nagpa-appeal siya pag-ampo alang siya ang uncle wala gi specify iya nga unsa gyud iyang paampo apan atong
apil gayod sa iyahang pag-ampo karong adlaw. And of course, ang prayer request ni Marvin Avenido, no, nagpa-apil sa paampo gikan pag sa Abindoy, Negros Oriental, or and of course, paapil siya paampo alang sa iyahang asawa, si Kapaglaom Merasol, tungod kay gibati kini kahapoy tungod sa iyahang tonsil dinhi sa iyahang lagos. And of course, nagahubag kini og maoy hinungdan nga bation siya og kahapoy, no. So atong hiapil sa atong pag-ampo karong adlaw si Kapaglaom Merasol. And of course, ang prayer request sa ato ang sender 9802. Nagpaapil siya pag-ampo alang kang Rosalit Tunakaw din haa sa Tuybo, Masbate. Naot ato siya matabangan sa pag-ampo ang iyahang hipag nga dunay sakit nga si Ronabel Tunyakaw, no, nga naapod siya karon sa ospital sa Masbate og naka oxygen na kini Kapaglaom Pastor and Kapaglaom Enjoy. So hinaot ato siyang matabangan pinaagi sa ato nga mga pag-ampo. And of course, hinaot maluoy ang ato ang Ginoo og matabangan siya. And of course, ang prayer request pod sa atong sender nga si 9673. Nagpaapil siya pag-ampo alang sa iyahang son nga og iyahang family din haa sa Dumaguete, and of course dinhi sa Cebu, naapod sa Leyte nga mga frontliners pod ni sila. Hinaot nga malayo sila sa mga COVID gikan ni kang Kapaglaom Isabel SDA Church. And yes, atong pasalamatan ato mga sender nga nagpadala sa ilang mga prayer request. And let us request Pastor Elmer Pagunsan to pray with us. Pangamuyo kita, mga Kapaglaom, mga kaigsuonan. Amahan namo nga naa ka sa kitaasan sa mga langit. Nagpasalamat kami nga niining kabuntagon, kitagaan mo kami pribiliyo pag-usab sa pagpaduol kanimo sa matag kinahanglan sa imong mga anak, lalaki o babae. Naa sila'y Ginoo mga lahi-lahi nga mga request o kung concern sa ilang kinabuhi. Labihan na si Sister Kaintoy, hinaot nga ikaw mag-amping sa iya ha. Kini si Sister Kaintoy Pardilio, maampingan pod siya sa mga viruses nga nagpaliwala sa ila dito sa Dubai. Nga naapas siya sa 7 months pregnancy, taon Ginoo ampingi ang iyang kinabuhi. O kauban siyang anak nga naa sa iyang tiyan. O amo sa gidala sa imong pag-ampo, Sister Chloe Viajante. Mao ni ang mga problema sa mga katawan ron, ang NCD, non-communicable disease, ang high blood pressures. Hinaot nga kini makahatag sa iya o pag-ayo, pinaagi sa paggamit sa mga diagnosis sa mga doctors o mga tambal nga gihatag sa iya. O amo sa dala sa pag-ampo ang among kaigsuonan, ang among usa ka igsuon nga nagapaampo siyang angkol o unsa man kana nga mga concerns ikaw ang nakabulo sa iyahang kinahanglanon, Ginoo. Amo sad dala sa imo ang asawa ni Brother Abinido, Sister Mirasol. Hinaot nga matabangan sad ang iyang problema sa may panlawas, labihan na ang iyang tonsil nga hubag o nagdako. Hinaot nga kini matagaan pod og mga pagtambal. Hinaot nga makatabang pod sa iya kung siya mag-aayo sa iyang pagkinabuhi. Amo sa gidala sa imo, Ginoo, si Sister Rosalie Tunyakaw sa Masbate. Ikaw na kaybalo, Ginoo, sa iyang mga kinahanglanon. Og ang amo pod ginaampo ang mga anak nga lalaki sa among igsuon dinhi sa Cebu, sa Leyte, nga ampingan pod ang ilang mga pamilya ni ining mga problema. Amo kinighangyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaom Pastor. And of course, daghang salamat sa ato ang mga prayer partners nga nagalantaw kauban ka nato o nakigampo kauban ka nato. Alang sa batch 2 sa ato ang prayer request ato makauban live, no, si Kapaglaom Mainonet din haa sa Camotes Island. Kapaglaom Main, how have you been? And of course, happy Sabbath din ha kanimo.
Yes, happy Sabbath kapaglaom Giselle and kapaglaom Pastor. Atong pagadaygon ang ato ang buhi nga Dios nga anaa karon sa kalangitan tungod sa iyahang kadagaya nga anaa kanunay alang kanato iyahang ginahatag kanato mga free. And Amen. thank you so much sa pagpangumusta again kapaglaom Giselle. Ang Ginoo wala gayud minya pagapasag dinhi maayo kay namo ang kahimtang ug wala minya kapsi sa Praise mga panalangin. So Amen. praise the Lord kayo niya and I believe na kamo usab din ha sa studio. So usab ni mga taknaa atong pagatabangan sa pag-ampo ang ato ang mga kapaglaom tungod kay kini sila at nanginahanglan sa ato ang mga prayers. So we believe na more prayers na aging more nga power gayud. So ato kining itugyan ngadto kauban sa itong mga kapaglaom sab karon nga nagasubaybay atong itugyan ngadto sa ato ang buhi nga Dios. So una na kita sender dinhi from 3605 atong iapil sa pag-ampo ang usa ka inahan nga nagapadala sa iyahang anak atong iapil sa pag-ampo si Jairus Joash Noval nga anaa daw karon sa hospital sa Chongwa, Mandawi. Kini naga-undergo og dialysis o hinaot ang mao nga inahan nga mubo na unta ang mao nga creatinine hiniihi aron nga maayo ang iyang kidney ug maingon man sa mas makauban pa nila sa taas na higayon ang ilahang anak kay kini bata pa di ay pangidaron. So daghan pa og mga panglantaw sa kinabuhi ang mga ginikanan. So tong iato sa pag-ampo sa Jairus Joash Noval. Sab atong i-prayer ang ato ang sender from 5203. Ang iyang igsuon daw adunay sakit, wala niya pod gina-specify kung unsa kini nga sakit apan atong still gyapon iapil sa pag-ampo ang iyang igsuon from Caniogan, Tubod, Lanao del Norte. So we also have prayer request mga kapaglaom atong mga sender nga na-send from 7342 sila Serico Orsaes, Lester Orsaes, Roldan Orsaes, Jimboy Orsaes ato daw sila ipil sa pag-ampo mga kapaglaom nga unta mubiya na sila sa ilang mga bisyo ug mamahimo sila nga mas mapaduol pa sila sa Ginoo kauban sa ilang tibuok nga pamilya. So kini atong gining iapil sa pag-ampo sa mga kapaglaom tungod kay grabe ang struggle within nila, lisod kayo siguro alang kanila sa pagbiya sa mga bisyo. Apan ako nagasayod nga uban sa tabang sa tong Ginoo sila pagatabangan usab dagaan sila iyo ang kusog aron sa pag-overcome ngini nga mao nga struggle. Tungod kay ang atong Ginoo siya mismo naka-overcome man gani sa kalibutan o sa panahon nga siya ginatintal. Usab kini mga tawhana able pud ni siya nga maka-overcome pinaagi kang Kristo. And also let's include in our prayer ato ang sender from 2345 si Maria Linda Alcacid naga-undergo sa iyang chemotherapy karon atong i-pray sa iyang chemotherapy alang sa iyang breast cancer. So she's from Butuan City. Atong i-pray si kapaglaom Maria Linda Alcacid. And also let's include in our prayer mga kapaglaom atong sender from 2512 si Emily Banate naada ay karon sa Santiago Hospital Isabela. So atong i-pray kay kini siya na operahan na gikan apan dili malihok ang kaputol or kapikas sa iyang lawas. So half sa iyang body dili malihok. So itong i-pray na maayo kini, ma-overcome na usab kini ug mamahimo nga dili na siya mag-antos sa kasakit niini. So ato ang i-pray si gikan kini ni Mrs. Sigaw nga iyahang give-apil pa si kapaglaom Emily Banate. So mga kapaglaom ako nasayod nga if ato kini i-apil sa pag-ampo dayon pagaduolon sa Ginoo ug siya pag-aayuhon. And also let's include in our prayer ato ang sender from 6596 si Mrs. Sinening sakit daw kaayo ang iyang abaga ug iyang mga bukton. So dugay na kaayo kini nga ginabati niya nga ginahambin. So ato kini siya iapil sa pag-ampo and nga mamahimo siya nga mamaayo sa pagabisitahon sa tuang Ginoo. And mga kapaglaom, before I will end this, I believe
that we shall receive increased blessings gayon because we have increased our faith. So ito lamang pag mutuo lamang gid kita sa atong mga ginaampo ang Ginoo, dili gayon himo nga bungol na dili na makadungog sa atong mga pag-ampo mga kapaglaom. So maora kadto kapaglaom Giselle and kapaglaom Pastor ang alang sa to ang second batch of prayer request. Again, this has been your kapaglaom mind of Hope Channel Cebu, reminding everyone that the Lord is good. He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Happy Sabbath! Happy Sabbath, kapaglaom mind, daghan kaing salamat. Yes, happy Sabbath. And let us request once again, kapaglaom Pastor Pagunsan, to let us pray pray. with us. Our Father God, once again, we present to you our hearts with open minds, and above all, we are glad that you are our God who knows no boundary, that you can heal any kinds of diseases according to your will. And especially, we pray for Brother Joas Noval. You know his problem, Lord. He is still young. And he has so many plans in life. Please bless the doctor and those attending nurses for him so that his creatinine will be lowered and he could be stopped in his dialysis here in Mandawi Hospital in Chonghua, grant Lord that he could survive and reinvigorated in this point of time. And we pray also for our dear brother who is also sick. Grant Lord that you will touch his heart and his body for him to be recovered as soon as possible. And also, loving Father, we pray for the Ruiz or Sais brothers and sisters. We pray that you will bless their family members as well. And somehow they will go back to their first love to you. And that is to serve you more and commit their lives to you day by day. And also we pray for Sister Maria Linda Alcacid. You know, Lord, her needs, and we pray that you will strengthen her physical health as she undergoes chemotherapy because of the breast cancer. And also we pray for our dear sister Emily Banati in Isabela Hospital. Please, Lord, guide her and bless also the doctors attending her so that she can recover the soonest time possible. And also Sister Sinining, you know, Lord, their needs. Please visit them today and bless them with your holy hands and the holy oil touching their sick body so that they will be healed the soonest time possible. Because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for that prayer, kapaglaom Pastor. O salamat kang kapaglaom Lilidon, and of course kang kapaglaom man nga nakig-uban ka nato ni ining adlaw. Today, no, another timely discussion ang atong paghisgutan kapaglaom Pastor and kapaglaom Enjoy. The last 2 Sabbats atong hisgutan kining what it takes to volunteer, no? Atong gisgutan ang sacrifice, ang risk, and now atong paghisgutan ang passion. And ang ato ang topic discussion karong adlaw, what it takes to volunteer, passion. And ang ato ang atong pagahisgutan kini very timely nato nga discussion kapaglaom Pastor, unsa man ang inyong mahuna-hunaan when we talk about a passion. Let us start with kapaglaom Enjoy. Yes, kapaglaom Giselle. This word passion actually, kung ato siyang tanawon, no, karon nga panahon, makaingon ta is like about delight. Yes. But according to the etymology of this word, no, kung ato siya i-dig deeper, actually the word passion in 1200s, it means suffering. Wow. But then as time went by, kapag lahong Pastor, in 1400s, na-change ang iyang meaning ug nahimo na hinuon siya nga delight. Oh. Wow, intense desire, no? Nindot kaayo ang ato ang kining word nga passion kapag laom Pastor. Ikaw kapag laom Pastor, unsa imo? Siguro kining pag-evolve sa word. Pwede po nato ma-coincide siya because there are many desires
intensely nga you have to suffer. Yeah. Yeah. Like for example, mountain climbing. May mga tao nga mukat-kat sa bukid. Unsa may ko may bulawan dito, di ba? Wag yun, basta ang ila lang yun maka to know their strength, Yes. their ability ba. Na ay mga tao nga mo suroy sa tibuok kalibutan, lakaw ra. Yeah. Wala ay sakyanan. Tinuod. Na ay bisikleta. Naapoy masakay sa ilang yate to circumnavigate the world. Ang uban gani matay noonon po. So these are passions, and I think Yes. tama ni ang etymology sa word nga passion. Pwede po endurance. At the same time, there is what we call Intense suffering and desire. Oh. Really true. Kaya sa gikan sa pagkabata ako madunggan, when we talk about passion, kana gyud bang for example, ako mamahilig kay sa muluto. Tapos someone says nga, anong hilig man kay na sa muluto? Na ako ingon nga, iyahagi ng passion. Iyahagi ng hilig. Iyahagi ng dili siya malingaw kung di niya mabuhay. Tama po. Yan ang hilig man na siya mag-paint. Amo na iyang passion. Yan ang hilig man na siya mag-pray. Oh. Muna iyang passion. But we will talk about today this spiritual passion, especially ang passion sa Ginoo, no? Gisgutan diri passion of Christ is equals to suffering and his endurance. Let us consider ingon diri paglaang pastor, consider that passion is engaging in an intense desire and to the point where it hurts. No, usahay sa ato ang pagpakita og passion, of course na dira ang katong gisgutan nato nga suffering, no? Moagi ta og kalisod, kapait na ay mga tawag ana mga challenges, no? Sa ato ang along the way. And ingon po diri when you are truly passionate about it, you are pushed along by your desire to point where you are willing to endure pain, no? Hangtod ko hatag hangtod nga mas kanang makaya pagid nimo. And of course, the suffering and the loss for the object which is focused on your attention, that's come from Olcation Jeff Mora. Nindot kayo ang iyang insights about passion. Mao na nga ako kapag laom Giselle at kapag laom Joy, no? Wa ko nagtan-aw anang pelikula ni Charles Bronson nga Passion. Oh. Kay that is the most brutal film about Jesus Christ's suffering. Very very brutal. Believe me, and you will never be the same with your emotions. So mao na nga that to the extent nga kanang mga passion to the loss of life. Of course, to the loss of life. And I'm happy for this topic, no? Ma-remind ta sa atong relasyon sa atong Ginoo, of course. Wow. Now, to give us, no, some insights, atong pagaisgutan kining 2 Corinthians 4:1-11. Nindot kaayo ang kining usa ka Bible character nga maghatag sa tua og more ideas pagyud, more biblical or spiritual thought about passion, no? Atong pagaisgutan ang kinabuhi ni Paul. Now, ingon din hiya, Paul acknowledged the source of his passion to serve. Now, pipila man sa tua din hiya, dunay passion to serve others. Passion to or naay selfless nga passion to help those in need, no? Tama. And atong pagaisgutan pod naa na sa Philippians 2:3, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Kapag laom mo Giselle, ako basa siguro basahon ta Alright. few verses ani 2 Corinthians chapter 4, no? Verses 1-11. Few. Yes. I have to select some. Few. Verse 8. We are hard pressed on every side, yet not crushed. Yeah. We are perplexed, but not in despair. Yes. 9. Persecuted, but not forsaken. Amen for this. Struck down, but not destroyed. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. Verse 11 last. For we who live are always delivered to death for Jesus' sake,
that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Yeah. So tama to ang point din nga ang passion of Jesus Christ must be seen in us. Yeah. Kay kulang-kulang pag gani ni. Kulang pa ning ato pag antos kay ang iya gani kinabuhi pag yun. Di ba? Kinabuhi and who suffered many like Paul also. Yes, Like yes, Paul. Pastor. Now, atong pagaisgutan some of the characteristics of Paul no sa iyang a biblical passion. Let's talk about first endurance. Kapag laam enjoy unsa man imuhang insights about Paul when we talk about his endurance on his passion on serving Christ. Yes, kapag laom Giselle, kung atong tan-awon ang iyahang mga writing sa Bible, no, makitaan gyud nato din kapag laom pastor kung unsa ang iyahang mga butang nga giantos para lang mabuhat niya ang will or ang passion nga gihatag sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. No, tungod ana nga passion kay tungod gihatag na sa Ginoo sa iyaha, mura bitaw pastor og bisag unsa na kalisod, bisag unsa na kasakit, kapila na gud siya gilatos, kapila kadaghan na niya stripes, but he never stopped working for the Lord because it was his passion. And so one of the characteristics of this passion was endurance. He endured because of this passion that God has given him. No, ni antos gid siya. Tama na. Because Paul has something in mind. Because he is looking not on temporary things, but he is looking for the eternal things. Yes. Kung ang mga tao gani din sa ato nga ang passion ingon ako mag mountain climbing, it's not easy. There will be scratches and sometimes they fall, no? Yeah. And usahay magsaka ka sa Mount Everest. Those are their passion, di ba? Ang tugnaw ba ya to? So those are temporary things. So Paul give us the idea, give us the passion to endure because we are facing and having the eternal life sa atong kinabuhi. Mo na siya. Alright, nindot kaayo no nga when we talk about passion, of course magmanifest din ang kining word nga endurance. Oo. Mulahutay gyud ka, no? Antos gyud ka. Antos gyud ka. Kailangan gyud nimo nang imong atubangon kung unsa man ang mga challenges along the way. Now, number 2, we will talk about his boldness and transparency. Now, unsa man nga to apong maingon, no? When we talk about Paul of his boldness and transparency. Kapag laang basta. Tuod na, no? Actually, si Paul, before siya nagiging Paul, kundi Saul siya. Yes. And his passion is to kill all Christians. Yeah. With the relate or not, mamatay Very gyud siya. Very bold gyud siya. And very transparent. Kaya wala na siya lipod-lipod. Yeah. But when he met Christ, believe me, he was so transformed about face na may passion nga isa una sa wala pa siya sa Ginoo karon pa, so he was so strong. Kita mo tama to kay kapag laom ng Joy nang ingon niya nga gilatos siya, nagipriso siya, and gutom siya, agi siya sa mga barko nga hapit malunod, but yet his focus is on eternal things. Yes. That's why he was so bold. Oo. Really true, no? Next, itong paisgutan ang Christ-centered, no? When we kung naakita ni ining word passion sa atong kagalingon, when we face ato ang mga problema, of course, ato ang maagian or ato ang masulayan ang asa kita taman. Now, like Paul, no, naa siya endurance, doon na siya boldness. Now, pinaka-importante sa iyang kinabuhi, sa atong kinabuhi nga we are Christ-centered. Amen. Kapag laang enjoy yun sa imuhang insights ani. Ang nakanindot ani nga life ni Paul sa iya nga passion is that ang iya nga pagka-passionate in the ministry was not to get the attention of people to himself. Correct, right. But ang iya nga passion was, as he mentioned here in verse 5, gusto lang na ako mabasa, no, chapter 4, verse 5, he said, "For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord." So sa iya nga pagka-passionate in the ministry, ang iya nga passion was to tell people who God is. Yeah. And it was not to tell people who He is, who was serving, but who the Lord is. Really, No? no? So muna importante nato hinumduman mga kapaglaom na when we are serving others, di na to ay butang sa tunho na nga we will extol ourselves, we will glorify just to glorify ourselves, no? But ato hinumduman no nga we will always
bring all the glory and honor gid sa Amen. Ginoo. Amen. And that what Paul did. And ato ang pagaisgutan number 4 no, ang iyaha nga others centered. Mo ni atong gisgutan nga dili lang pod sa Ginoo, dili lang pod ang iyahag yung ginabuhatan para sa Ginoo, apan of course pati na gid sa iyang isig ka tawo no, sa ubang tao. And of course number 5, his steadfastness and confidence in the risen Savior. And we will proceed to number 6, transformation. Now, when we talk about passion, bagyo'y kausaban o kailangan ba mag-usab ang usa ka tawo kapag laom pastor? Unsa imong Nagi kausaban na kapag laom Giselle ang Joy na ba? Kung ang isa ka ulitaw na agi pasyon sa inyo nga duha, mausab gyud ang batasan niya, di ba? Yes. Maglahi gyud na siya ko sa una palahubog siya, man di siya magpahubog, di ba? O sa una nga sugarol siya, di siya magpahubog. Kay nagi siya pasyon, I mean, nagi siya gugma sa inyo ba? Yes. When you have your passion, that means you have your love to it. And even to the extent, ingon nato din to the extent of giving your life to them. Yes. Mauna nga, so there is what we call the steadfastness and of course love to what he wanted to. Yes. Oo. And I also remember, Pastor, and kapag laom Giselle, with this word transformation, in the passion of Paul, nahimo siya nga passionate sa buluhaton sa Ginoo because his eyes were focused on Jesus Christ. Yes. And the more siya gasigtan-aw kang Jesus Christ, the more ang iyang kinaiya nagakabag-o. And he mentioned it even in verse 16. Sa verse 16 here, he says, "For which cause we faint not, but through our outward man, though our outward man may perish, yet the inward man is renewed day by day." Correct. Because every day as he served God, his eyes were focused on God, and as we behold Jesus Christ, we will be transformed into His likeness. So, no nindot kayo na unaon nga na-transform siya kayang mga mata natutok man sa Ginoo while serving the Lord. So tama tong ingon nila nga constant beholding change a man. Yes, Really. exactly. Tama. Pastor. So kamo nga to be mothers later, please be careful with that because ang mga bata gatanaw beta role model. So we have to be very careful how we talk, how we say, and how we act. So truly mga kapaglaom no, when we follow Christ, when we do His ministry, ato yung i-expect nga doon nagyoy transformation Amen. sa atong kinabuhi. Last point niya sa life ni Paul, view of eternal. Kapaglaom NJ, when we talk about Paul sa iyang passion, why we think about this view of eternal sa iyang kinabuhi? Yeah, as we look about kaning sa iyang chapter, Pastor, no, atong tan-awon ang life ni Paul sa iya, even sa other books niya, makita nato nga wala gyud siya gatan-aw og unsa iyang makgain dinhi sa kalibutan. Okay. His eyes were always looking unto what God has prepared sa katapusan. So, ingon siya dinhi bahalag mag-anto siya sa iyang passion, bahala og mag-suffer siya sa iyang passion because he knew that someday ang Ginoo nag-andaman sa iyaha og kinabuhi a new life wherein kaning tanan mahanaw na. So Amen. na-endure niya, Pastor, no, kapag laom Giselle, Praise because wa siya gatanaw og unsay nas kalibutan. Correct. But he was looking into what cannot be seen because those things that are not seen, he believes to be the eternal Amen. things. Amen. And kapag laom Joy na ako yung Yes, point rin, Pastor. verse 17. For our light affliction. So Paul light na siya. I mean ang iyong una murag dili Gaan lang. murag una niya murag dili pa bugat gyud. Because gi-compare mo gud na iya ang iyang kaugalingon sa Ginoo gud. Yeah. Ang Ginoo mas sobra pa gid tong iya ha. Ang iya man light taning ato. So ang mga kapaglaom nga naa sa inyong mga cellphones or whatever, kung unsa man inyong masugata diha nga mga crisis, remember these are only light affliction. Gani na ko nakitaan nga usa ka illustration pod sa Facebook kapag laom pastor nga naay taas kaayo nga ladder tapos naitaw sa ubos ang nakabutang dito sa taas nga ladder nga ang first step nga mo follow ka sa Ginoo was the hardest. Correct, right. Kalisod. Pero ang the next ato nga ladder mga kapaglaom pilti na lang gid kagagmay, dali na lang gid kaayo. So the same as Paul, no? Kung nahitabo kini sa kinabuhi ni Paul, why not to us? Yeah, Hindi right, man correct, nahitabo sa to kung
passionate lang gid ta to Amen. do His will. Mao na nga na ako yung question perbi ana sa race plus marathon. Asa may importante ang first step, starting line o ang finishing line? Aha. Yeah. Asa may importante diha? Ang uban finishing line kano? Yes. Ang uban sa first, first line. line. I think both. Yes, exactly. Kaya na ay naka-start line, naka-start Wala dito, nakatapos. wa katapos because there are barriers in between. So mga kapaglaom, what are your barriers in life? Yes. Think of Paul. Think of Jesus Christ. Let us always look and focus as what kapaglaom Enjoy have said nga Jesus was in His mind always. Yes, really. So constant beholding change. Amen. Pagkanindot sa atong discussion and of course sa atong mga viewers karong adlaw na pud sila yung mga thoughts, no? Correct, right. Palihog i-share kanamo do na tayo mga hotline numbers sa makita ubos sa inyong mga TV screens and of course sa comment section no kung unsa man ang mga butang you are passionate about nga nakahimo sa imuha nga naka-endure ka, no, like Paul nga nahimong Christ-centered and of course other-centered ang imong kinabuhi ug dili lang ka I say nga you are not living on your own lang apan you are living for others, you are Amen. living especially to the Lord Correct, who right. created you. Amen. Wow, no? So ato ang pagpadayunon ng atong discussion sa dili madugay atong paglantawan kining usa ka testimony ni Miss Rita Alfaro usa kani ka sulad one of the sulad missionaries and ato ang pagpaminawon ang iyahang testimony usa kani kanindot kaayo nga iya stories iyahang kinabuhi as he follow Christ, no? Iyahang gikalimtan or iyahang gibilin ang iyahang mga old things ang kinabuhi and he started to follow Christ. So, unsang minitabo sa iyahang kinabuhi? Let us watch this. Happy Sabbath, everyone. I am Rita Morales Alfaro. I graduated in Mountain View College. After my graduation, I volunteered in Sulats. To volunteer in Sulats, it means leaving my comfort zone, leaving my old friends that I have been used to, that I've been comfortable with, leaving my spiritual mediocrity. And then the program of Sulats made me immersed to the different culture of here in the Philippines. It made me dependent to God. It made me fully rely on God. And then why did I stay to be a missionary? I stayed because I realized that Jesus did so much for me. He died on the cross. And every time someone hurt me, someone accused me, someone say things falsely against me, I remember that Jesus was falsely accused. And so when I am falsely accused, Jesus bore it meekly. So I pray that Lord help me to be meekness. To be a volunteer, we only receive stipend. We don't have big salary. But I witnessed many times how God opened His storehouse in heaven to provide our needs, to provide, to lavish us His love through His blessings. And the security. We don't have security in the mission field, but we know that Jesus sent His millions of angels to keep us safe all the time, to keep us safe from dangers that we are not aware that they exist. Why did I volunteer? I volunteered because I realized that Jesus did so much for me. He left everything He has. He forget who He is. He forget who He really is. And came here in this world just for me. And going to the mission school, risking my life, no, it's not enough what Jesus did for me. And what I gained closer relationship with Jesus. I gained who He really is. I understand His suffering, though it's just a little bit. I share how He felt when some people heard, when I realized how Jesus must have felt when He tried His best to go and bring us to heaven, but sometimes we have the decision. We have the decision, and Jesus respect that decision. We will, if we choose not to go and be with Jesus. And for this Sabbath day,
Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, a place where you don't have to pray alone. Again, that was kapaglaom Rita Alfaro, no, usa ka sulad missionary nga na-assign din haa sa Laa Island, somewhere in Tawi-Tawi. No, atong pasalamatan ng iyahang testimony karong adlaw. I think sa kinabuhi pod ni Paul na susama ang iyahang journey sa iyahang pagka-missionary. Ingon siya na feel good niya ang urgency sa pagtabang sa buluhaton sa Ginoo, and that is also na-feel po ni Paul sa iyahang time, no? Kanang urgency nga, kailangan din ko motabang sa Ginoo. There are a lot of things to be done, no? So bisan tuod ma-assign daw siya sa mga malisod nga mga lugar apan iyang gibati nga kanunay ang Ginoo nagprotektar, naghatag kaniya og protection, and of course iyang ikalipay, no? Kung unsa may tabo sa iyaha, but she is in the service of the Lord. Hinaot nga ingana pod ta. Amen. Atong kinabuhi. So ato ang pasalamatan si kapaglaom Rita, ilabi ng gyud sa iyang testimony. Alang sa batch 3 sa ato ang prayer request atong makauban live pod si kapaglaom Renan. Maayong adlong igpapahulay. How have you been, kapaglaom Renan? May atong ipapahunay sa kapaglaong Giselle, kapaglaong Pastor Elmer, and kapaglaong Joy. It's nice to have you there, Giselle. No? And God has been merciful, and He has provided with everything. Protection. So He is to be praised in that. So kapaglaong Giselle, kapaglaong Pastor, and kapaglaong Joy, atong pagabasahon ang mga pinadalang prayer request pinagi sa post, no? So nang nadinig gikan ni sender 0049 gikan kini sa PB Conferido sa Banga SDA Church, ang iyahang prayer para ni Church habat sa isa sa IPLers dito sa London, and naasay di bati, no, sa iyang likod, severe back pain tungod sa soft nerve, naasay treatment, na itong yan po nga kanya sa maayo na, no? Gikan po ni sender 0808 sa pag-ampo para ni Marlina Dungdong, Puente Negria, no? Para sa iyahang sakit. Wala gi-mention kung isa, but nasa hindi pa makikaroon sa iyang panglawas. Ato pong may atin sa pag-ampo si sender 6393 ng iyahang prayer para sa TDF Island City of Samal. Kaya doon naman daw punuin yung code na kung ano man, may positive dito. COVID-19 siguro niya pasabot. And so ato silang ato sa pagkakampo. Apihan ito na ito sa pag-ampo ang ipadala ni Center 3771 ang iyahang prayer request para sa iyahang pagdumangkod na si Dr. Winston Magsuyo na maulyan ng sa iyahang dibati, sa iyahang lawas nga dili na siya balikan sa iyahang sakit mga ulcer. Labi na kay nagdidili ni siya na usat sa balay kandalanan karon, no? And so, we sent ni Glenda Alivarda ang sender ko niya na. Dapat ay gikan sa ato ang suki nga nagasubaybay, no? Ating prayer partner, si kapaglaong Rachel Gano. Ipati niya sa ato ang mga pillars, si Mr. David Livingston. Kay nawadan siya ang trabaho, and hinaot po niya ang iyahang back-end trabaho. Magagiya kaniya sa pagdawat ng kamatuoran, no? And uban sa iyang pamilya na kabahin sa ato ang denominasyon. Naapot tayo gikan ni Nathan Hale. Murag iyahan ng Facebook mo. Usap sa ato ang mga cooking prayer partners. Ngunit siya, please pray for my revival and reformation. So, kanindot aning nga pag-ampun, no? Medyo sugdan siya nga kinahanglan niya ang revival and reformation para actually sa ato ang tanan. Kinahanglan kay
Ngayon siya na magubuan pa siya sa grasya sa panahon ito nga maoy mubiya o mag-lead-on niya no, sa pagtuod o pag-ambot o magmadaugon siya niyang pag-guru as sa iyang pagkinabihi sa uban diha. So, mao katong ang ato ang mga prayer request. And this has been, once again, Kapaglaom Lunan from Hope Channel TV, coming from Capital Site at the moment. So, happy Sabbath sa tanan and God. Happy Sabbath, Yes, Kapaglaom Sabbath. Renan. Thank you. Daghang salamat. God bless you there. Sa atong batch 3 of sa atong prayer request, atong hangyon si Kapaglaom Enjoy to pray with us. Okay, mag-ampo ta. Balaan ug mahigugmaon namo nga Dios. Amahan, nagpasalamat kami sa imong imbitar ka namo sa pagduol sa imong nga trono, pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus sa pagdala nini nga mga pag-ampo, nini nga mga oras samahan. Among ginadala diha kanimo ang amo nga kapaglaom, si Kapaglaom Kurt Jabat sa iyahang nga unbearable pain, sa iyahang nga likod. Nasayod ka amahan, palihog uban ni siya, hatagi siya sa kusog ni ang gikinahanglan og restoration sa iyaha Ginoo nga panglawas. We also pray, amahan, kay Kapaglaom Marlina Dumdum, sa iyaha nga healing, wala minahibalo aman kung unsa ang ginabati, apon among ginatugyan diha kanimo amahan, ikaw nasayod ni ining tanan, tanduga siya sa imong makagagahom nga kamot, aron makabaton siya Ginoong Dios sa kaayuhan. Amo usab ginadala diha kanimo amahan, ang Garden City dito sa Samal, adunay nakasulod amahan nga naay nga positive sa COVID-19, but dear God, we know that you can protect your people. Busa man amo silang itugyan diha kanimo. Landungi sila sa imuhang makagagahom nga mga pako aron sila amahan mahimo nga luwas gikan sa katalagman. Amo usab amahan ginadala diha kanimo si Dr. Winston sa imbalatian nga ulcer. Lord, palihog uban ni siya ug hatagi siya kalig-on sa iya Ginoo nga ginabati karon. Hatagi siya sa sakto nga pagkaon nga makahatag ken nagkaayuhan. Kauban usab amahan ni Dr. Livingston. Ikaw aman hibalo, nawad-an siyang trabaho, apan among gitugyan siya kanimo, nga siya aman makakaplag og trabaho, kung diin makapadayon siya sa iyang pag-alagad kanimo, matag adlaw nga ipapahulay. Salamat amahan, ikaw man nagapaminaw kanamo. Amo sa binadala kanimo diha amahan, ang amo ang kapaglaom, si Kapaglaom Nathan Hale. Lord, nasayod ka sa iyang handom, gusto niya makabaton og kabag-uhan, ug kaniman aman among gikinahanglan kaming tanan. Ginoong Dios, palihog bag-uha kami kauban sa imong gahom. Tungod kay amo kining gitugyan nga pag-ampo diha sa imong trono, pinaagi sa pagkamatarong ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. 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 Thank you for that prayer, Kapaglaom Enjoy. And of course, as a last batch sa ato nga prayer request, ato makauban si Kapaglaom Kevin live from Guadalupe. Atong paminawon ang mga last batch ato ang prayer request. Kapaglaom Kevin, maayong adlaw ipapahulay, and how have you been? Yes, happy Sabbath, Kapaglaom Giselle at Kapaglaom Pastor. Thank you so much ng pagpangmusta, and I'm so blessed sa mga panalangin na ihatag sa Ginoo. And let us now commune with God through prayer. Katong basahon ang prayer request, una from Ninfa Makahilo, magpabulig siya sa pag-ampo sa iyang apo nga may sakit sa atay ug nag-antos kay wala madayon ang operasyon tungod sa lockdown. From Steph de la Fuente, ingon siya, please pray for my family for safety. Also, atong i-appeal sa pag-ampo si Kapaglaom Rodrigo nga nag-aantos tungod na siya prostate cancer. Also, let us pray for Dato Iladio Lilawan na makarecover na siya kay na stroke ug naa siya karon sa ICU from Bukidnon. From Niratlas, nagpasalamat siya sa mga pag-ampo tungod kay ang iyang cousin nga naa sa Dubai nag-negative ang iyang boss sa COVID. And also let us include in our prayer ang iyang igsuon nga naluya o nawala sa pag-alagad, and also sa iyang papa nga na stage 3 nga prostate cancer, ug also sa iyang mama nga nausay gipamati sa iyang kalawasan. Also let us pray for Arlie, sa iya ang mama nga na-confine sa hospital o ginaot nga mag-negative siya sa iya nga swab test. Mga kapaglaom atong hinumduman nga ang Ginoo magaprotektar o magapanalangin sa mga katawhan. This is Kevin of Hope Channel Cebu, nagapahinumdum ka nato that let us not be weary in well-doing,
For in due season we shall reap if we faint not. Daghang salamat kay paglaom Kevin. God bless you there, and for the last time karong adlaw atong hangyon si kapaglaom Pastor Pagunsan to pray for our batch 4 sa atong prayer request. Magampo kita ha. Amahan namo nga naakasakitasan sa mga langit pag-usab. Amo gidala sa imo Ginoo ang amo mga kaigsuona nga dunay mga kakulian sa ilang mga panlawas. Labihan na ang among mga igsuon nga naay problema sa ilang mga prostate cancer. Ginoo hinoon ikaw ilang gyud ang makatubag niini o makagiya sa mga doktor sa paghatag og nagakaigo nga mga tambal ani. Ug amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo mga igsuon nga naa sa frontline. Hinaot nga kini sila maging negative ang resulta sa ilang mga swab test. Og amo sa dala sa imo Ginoo si Brother Dato Iladjo nga unta makasurvive siya sa iyang problema nga stroke nga naa sa ICU makaron. Ginoo amo lauman nga kining amo mga paghangyo kauban sa amo mga kaigsuonan nga nga wala sila nakapadala sa ilang mga request na silang mga balay sa tambalanan. Hinaot nga ikaw maghikap sa ilang mga lawas nga mag-ayom Ginoo. Salamat nga gitubag mo ang among mga paghangyo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you for that prayer kapaglaom Pastor. Ug again, salamat sa ato mga prayer warriors nga bisan wala mo namo nakauban o nakita apan nasayod kami nga Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. And of course, nindot atong discussion kaganina no. Exactly. And of course, I believe nga na-bless kitang tanan, na-bless ang atong mga viewers karong adlaw. And as we talk more about the life of Paul, no, atong hinumduman mga kapaglaom in Christian Service, page 229 says, "In the name of the Lord, with the untiring perseverance and unflagging zeal that Christ brought into His labor, we are to carry forward the work of the Lord." Ang gihingon diri carry forward mga kapaglaom. Yes, mga kapaglaom, and everyone who accepts Christ as his personal Savior will long for the privilege of serving God. Amen. Amen. And contemplating what heaven has done for him, his heart is moved with boundless love and adoring gratitude. He is eager to signalize his gratitude by devoting his abilities to God's service. He longs to show his love for Christ and for his purchased possession. He covets toil, hardship, and sacrifice according to Christian Service, page 229. Amen. Nindot kaayo nga mga insights pod or mga advices ka nato gikan ni Mrs. Ellen G. White. And of course, mga kapaglaom kung doon na pod ka mo yung mga story of passion, no, sa inyo nga kinabuhi, nahimo ka mong witness, nahimo ka mong dakong panalangin sa inyo nga community, sa inyo nga simbahan. No, palihog, pahibal ami, pwede ninyo i-share inyo nga story. Doon na tayo mga hotline numbers again nga makita sa inyo nga TV screens, no? Kay gusto kami maminaw sa inyo hapod nga mga stories, no? Sa mga testimony, just like di kapaglaom Rita. And of course, atong pasalamatan ang tanan nato mga kapaglaom nga kig-uban kanato karon kaninyo nagatan-aw sa inyo nga FB live, no? Daw dili mo na mo mention isa-isa apan among pagpasalamat anaa kaninyo ug among pagampo kaninyo pod ug ilabi na ang safety gayud sa tanan. And mga kapaglaom atong hinumduman that truly when the Savior lives within us, we cannot help but do what He has always loved to do, and that is working for the salvation of men. This has been your Kapaglaom Giselle, on behalf of Kapaglaom Man and Kapaglaom Renan, reminding you that the promise in Philippians 4:19, that my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Daghang salamat Kapaglaom Enjoy, and Kapaglaom Pastor sa pakiguban kanato sa ato mga kapaglaom pod karong adlaw. Yes, mga kapaglaom, let diligence, promptness, and energy be sanctified by the grace of Christ. Then the life will be an unconquerable power for good. This is your Kapaglaom Advent Joy, sharing with you the promise found in Jeremiah 33:3 says,
Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Let us lift our glory, honor, and praises to God, and God alone, for He is He who gives us the will and power to participate in His divine work. This is your Kapaglaom Pastor Pagonsan saying, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Only here on Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.